Good morning, good morning, good morning po mga kababayan. Naku po, ito na naman po ang ating malupit na birador, na birada. Ping Lacson. Binanatan po ng dalawang idol natin na angkor ng Net25. Talagang nahasa po itong dalawang ito dahil lagi nilang kasama si Marcoleta. Binakbakan po itong si Soto at itong si Ping Lacson na nagyayabang. Umaangas kasi itong dalawa mga kababayan na parang binabantaan nila itong mga senador na magiging korte na kailangan pagbalik namin. Parang ganun yung gusto nila mga kababayan. Umpisahan ng paglilitis. Konstitusyon ang kailangan nating gawin. Yan ang payo ng mga abogado ko. Sabi ni Lacson mga kababayan. Payo pala ng abogado ng Lacson na ito. Itatanong daw niya sa mga abogado niya kung ano ang mas nararapat na gawin. Nako po mga kababayan. Hindi abogado nagmamagaling. Pati itong si Soto. Ngayon, itong dalawang ito. Naku, matatalino pala ito mga kababayan pagka sa pag-aaral ng mga ganitong issue, magagaling Naku po mga kababayan. Maririnig po natin ang kayabangan ni Lacson at Soto. Itong dalawang ito. Hindi umubra ang yabang ni Soto at itong si Lacson kasi pinulbus ng dalawang ito. Nako, sumuko na kasi kayo Lacson Soto. Napapaligiran na namin kayo Ayaw nyong tumigil Ngayon, kakain kayo ng pulbura ng dalawang ito. Pakinggan po natin paano po imasaker itong dalawang ito. Talagang dinurog ang utak ng dalawang ito mga kababayan. Itong Lacson at Soto. Talagang kumbaga sa battle, sa labanan, durog na durog ang dalawang ito. Dito sa dalawang angkor ng Net25. Sabi ni Marcoleta, kayo muna bumakbak dito O mga kababayan, ito na. Magugulat ang buong mundo. Pati itong Kongreso, mapipiga ang mga utak nila. Sige, ito na po mga kababayan. Banat, mga angkor ng Net25, ito na po. Sa usapin, ukol dito, Nason. Ba? Ukol po sa impeachment. At alam mo ba, isa sa mga nakuna ng pahayag ay ang nagbabalik Senador Pampilo Ping Lacson. Ba? Yes. Anong sabi ni Ping? Nako, ang ganda ng kanyang sinabi. Makinig kayo mabuti. Nako sa mga kapwa niya, senador, binantaan. Kayo po na 24. Sabi niya, makinig kayo sa akin. Nako po, nakakatakot. Please, lend me your ears. Sabi niya, tinanong siya, ano ang tingin po ninyo ukol dito sa usapin ng impeachment? Sabi niya, sa akin, hindi po pwedeng mag-move to dismiss kasi, judge, saan ka nakakita ng West? Siya pa ang mismong mag-move to dismiss. Kami magdi-decide. So, ang motion to dismiss dapat manggaling daw po sa defense. Kung sino man ng siguro sa panig ng depensa, may mag-motion. Maliwanag daw po sa doon, hindi pwedeng mag-submit ng motion to dismiss ang mga senator judge kasi huwes kami. Kami po ang mga judges. Di lang sa mali, kundi napaka-improper at inappropriate kasi magiging katawa-tawa. Ayun po. Yabang pala. Yan ang mga... Katawa-tawa daw mga senador. Na mangyayari. Yes. May mag-motion to dismiss. Mula daw dapat sa depensa. Pero nakalimutan niya, Jen,
Na Yan bago na. sila mag-motion to dismiss, Oho. may mag-motion naman to convene muna. Yes, Di ba? tama Kasi ka, hindi oh. naman sila impeachment court eh. Tama. Pag upo nila doon, hindi naman sila court kagad. Nawala na di yung ba? kapangyarihan nila. Oo. Tama. Kaso na yun eh. So magko-convince sila as impeachment court. Yes. True. Diyan maglalabanan. Tama yan. Kailangan ba tayong mag-convene as impeachment court? Yun. Wala yung motion to dismiss doon. Oho. Di ba? Wala pang mag-motion. Wala. Siyempre, ang pag-uusapan nyo na muna natin, teka lang, sabi niya, mag-convene na tayo as impeachment court. Oo. Eh, dahil magtatanong, bakit? Bakit tayo mag-convince? Oo. Kasi galing sa 19th Congress eh. Oo. Parang ganun. O yan, narinig mo, Ping Lacson Soto? Ididebate pa nyo kung magko-convene kayo, yung impeachment court. Yan muna ang pag-uusapan, hindi yung agad-agad na maglilitis. Yan kasi, hindi ka kasi abogado, nagmamagaling ka, nagyayabang ka na, parang tinatakot mo itong mga senador na ayaw na ng impeachment, na nag-dismiss na binasura na. Angkor pa lang yan angkor pa lang ng Net25 na si Kuya Nelson at yung kasama niyang gwapo. Napiga ng mga utak nyo, mga kababayan. Ganyan ang pag-explain. Klarong-klaro at in detail. Kita nyo. Mamaya maririnig nyo po ang banat ni Ping Lacson. Parang nagbabanta. Oy, makinig kayo. Pag dumating ako dyan, kailangan ng mag-trial tayo. Parang ganun yung gusto niyang mangyari. Siya yung masunod, mga kababayan. Matindi nanalo lang, mayabang na. Mamaya, magyayabang din si Soto mamaya. Naku, matatawa kayo. Matatawa na lang kayo sa dalawang to. Tumanda na, walang nangyari sa kanilang mga karera. Puro pasikat, pangaw-ngaw ang mga ito. Ano mangyayari? Pagtatanong, bakit? Oo. Continuing body ba tayo? Di ba? Continuing body tayo sa ibang bagay, pero Oo. sa mga issue, at saka yung 11 prosecutor, Nason, magkakaroon din ng eleksyon ng Kamara kung papayag Ayan ba sila. So, Sino-sino yung 11 prosecutor? So itong sinasabi ni Senator Lacson Oo. ay medyo, anong tawag nila doon, Jen? Oo. Nauna yung karwahe kesa sa kabayo. Ayun. Kasi may una muna di ba? Oo. Pagtatalunan nyo muna yan kung pwede ba kayo mag-convene. Di ba? Oo. Kasi As impeachment court. Oo. Kasi siyempre, may we will convene as impeachment court. Oo. Wala magsasabing motion to dismiss, hindi. Wala. Magque-question, pwede ba tayo mag-convene o hindi? Nako. Di ba? Oo. As impeachment court. Buhay pa ba ang impeachment case? Yung carry-over provision. Oo. Kayo ba, Wala pagdating nyo na. doon, Senator Ping Patay Lacson, na yan bakit eh. mo tatanggapin ng motion ng defense? Ba't kayo magkukonvene? Yes. Impeachment court ba kayo? Yan. Di ba yun ang unang sigurong tanong natin? Ano? Yan ang una mangyayari. Oo. Di ba? Oo nga, no? Kaya Senador Lacson, Ayan dahil kami mas marunong sa'yo. Mas Kasi magaling pa yung tong una, dalawang at Sabi yun. nga ni Senador, ngayon, talaga, pwede na. Oo. Senador Dante Marcoleta, magtalo tayo, tingnan natin. Yan nga. Yan. Tatanggapin ba natin? Tama, Magkukonvene ba magdebate tayo. Bakit tayo magkukonvene? Isang buwan na nakalipas. Mula ngayon, sa araw na ito, June 28, hanggang July 28, nagkaroon po ng isang buwang katahimikan sa Senado at saka sa Kamara ukol sa usapin ng impeachment. Tama. Automatic ba may sasampa sa 20th Congress ang usapin ng impeachment? Ba, hindi naman. Yun ang Kasi tanong. siyempre, may magsisimula talaga niyan. Oho. May magsasabing, we will now convene as impeachment court. Yan. Ade, may magkaka-question na dyan. Teka. Wait. Bakit tayo magkukonvene? Ayun, di ba? Oho. Doon na sila magtatalo-talo. Kasi hanggang ngayon, Nelson, ang complaint na sa Kamara eh. Di ba? Babalik. Ibinalik ka sa kanila. At saka yung mga prosecutor congressman, may nabuo na ba? Wala pa ata eh. Wala pa yata. Di ba? Oo, kasi bagong termino eh. sisimula pa lang sila eh. Ayun, Nako, masakit pa nga ito. Mabigat nga ito sinabi ni Senador Ping Lacson. Nelson, ituloy ko lang. Sige. Sabi niya, nagbabala ako. Ba? Nagbababala ako. Wow. Ang nagbabalik na si Senador Pampilo Lacson, Tapang. sabi niya,
magiging kahiya-hiya, Nason. Wow! Magiging kahiya-hiya ang Senado kapag ibinasura nito ang impeachment case ni BP Inday Sara Duterte nang hindi man lamang ito nililitis. So lilitisin. Ang tanong nga nila doon, paano kayo makapaglilitis? Na hindi pa nga kayo pinapayagan, nagkukonvene para gawin kayong impeachment court. Yun muna yung pagtatalunan dyan. Oo. O mga kababayan, kita nyo, may babala. Si Ping Lacson, makinig kayo sa akin. Aba, mga kababayan, nagyabang. Tignan mo itong dalawang angkor na ito. May puntos eh. Talagang mas maliwanag ang kanilang mga pagpapaliwanag dito, mga konteksto, mga itong debate na ito. Eh, doon kay Lacson, yabang lang eh. Kumukonsulta lang sa abogado niya. Di naman alam yung naiintindihan yung sinasabi ng abogado niya, mga kababayan. Kung ikumpara mo naman dito kay Senador Marcoleta, na bat-bat ng mga aral ito. Bat-bat ng mga katwiran. Itong Soto, walay din. Na may balak din palang maging Senate President. Sabi nga niya sa interview, haharapin ko kung talagang gusto nila akong maging Pangulo ng Senado. Hindi ako gaya ng iba na nilalakad ang pagiging parang sinasabi niya, parang yung iba daw nilalakad yung pagiging Senate President, pero siya daw parang pinipilit pa daw siya na maging Senate President. Di wow, Soto, ikaw na. 'Di ba? Ikaw na, abogado yung si Kilay. Magaling yan. Ikaw, artista ka lang. Itbulaga ka lang. Anong utak mo na ikumpara kay Escudero at Marcoleta? Na halos mapudpud ang mga utak niyan sa kakaaral sa encyclopedia, sa pag-aaral sa batas. Ikaw, kumukuha ka lang ng payo ng mga pasahuran mong mga lawyers. Nagbabayad kayo ng mga abogado nyo. Pero itong dalawang ito, sariling sikap na pinag-aaralan ang mga batas na talagang sinisiksik nila sa kanilang mga isipan. Pero kayong dalawa, nagbabayad lang kayo ng mga abogado para ipaliwanag sa inyo yung batas. Hindi nyo nga maintindihan ang mga sinasabi nyo eh. Ituloy pa natin. Ako, nabuljak talaga ng dalawang ito. Itong dalawang Soto at Ping Lacson na ito na nananakot pa, tinatakot pa yung mga senador eh. Makinig kayo. May babala ako. Aba, nakakatakot naman. Tatanggapin ba ng kapwa yung senador, yung mga kasama niyong bago, Senator Ping? Yes. Di ba? Kasi meron din naman silang argumento dyan eh. Oo. Na ang hindi lahat ng bagay ay continuing. Yun. Mas lalo pa anyang magiging kahiya-hiya kapag umabot para po sa sitwasyong babalik ta rin ng Korte Suprema ang desisyon ng Senado bilang impeachment court sakaling palusutin ito ang inilulutang na motion to dismiss. Ayan. Binigyang diin po Senador Lacson na tanging guilty o not guilty lamang ang mga hatol na maaaring ilabas ng Senado, hindi maaaring questionin kahit daw po ng Korte Suprema. Pati Korte Suprema, din po ni Lacson binalaan senador na umakto bilang hukom at hindi bilang miyembro ng prosecution o ng depensa. Ayun. So para sa kanila, hinamon din niya pati Korte Suprema. Ang impeachment court ay hindi pwedeng mag-dismiss ng impeachment complaint. Oo. Hanggang hindi dinilitis. Kailangan litisin muna. Oo. Diyan sila mali dyan. Bakit? Bibigyan ko ng sample. Oo, sige. Halimbawa, may filed na impeachment complaint kay BP Sara. Oo. Tapos, tinrial. Oo. Na-dismiss ka agad. May nag-file uli ng impeachment complaint. Oo. Wala pa 1 taon. Oo. Pinal sa Senado. Oo. Kailangan ba nila i-trial yon?
Hindi. Wala pa isang taon. Ano gagawin ng impeachment court? I-dismiss nila Tama, yun. hindi dismiss, di ba? So, ibig sabihin, ang impeachment court, may kapangyarihan mag-dismiss kung hindi uubra yung pinapay, Ayun. di ba? Sabi din siguro sa Kongreso, kayo naman, di ba kayo nag-aaral? Wala pa isang taon eh. Gitil na gitil. Oh, narinig mo yan, Ping Lacson at Soto. Kapipilit nyo eh. Yan tuloy, nasusungal-ngal tuloy kayo. Talagang, kasi kayo, hindi kayo nakakaintindi, hindi kayo nag-aral lang batas eh. Ina-absorb nyo lang yung mga payo ng mga abogado nyo. Di ba, mamaya sasabihin niya, ay, kukuha muna ako ng nakakaintindi ng magaling na abogado para maintindihan natin. Itatanong natin yung mga masyadong malalalim na usapang batas. Kukuha muna tayo ng abogado. Ayun, yun lang. Soto at Ping Lacson. Hindi kasi kayo mga abogado, pinipilit nyo na maging abogado. Huwag ganon. Gagamot kayo ng may sakit. Mag-oopera kayo sa sakit ng puso. Hindi naman kayo mga doktor. Ano yun? Gusto nyong maglaro ng basketball pero volleyball naman ang alam nyo. Gusto nyong maglaro ng boxing, piko naman ang laro nyo. Dapat ilugar nyo kung saan kayo. Nakikipagpaligsahan pa kayo kay Marcoleta, kay Chis Escudero na mga abogado. Bakit ba gustong-gusto nyong mawala si Inday Sara? Di ba yan ang gusto ng mga bangag, mga dilawan, pinklawan? Gusto nilang mapatalsik itong si Inday Sara para hindi makatakbo sa 2028 presidential election na magiging vice president niya, si Marcoleta or si Bongo. Ay nako, yari na kayo. O tignan nyo, ang nangyari, hindi kayo naging masaya. Pinakulong nyo si Tatay Digong. Binenta nyo sa ICC. Sinuplong nyo doon. Kung ano-anong mga kasalanan ng mga sinasabi nyo na ginawa niya sa Pilipinas. Ginawa lang naman niyang kanyang trabaho. O anong nangyari? Nagkagulo ang Pilipinas. Pati yung rally ng Iglesia ni Cristo, tinutuligsa ng mga nila De Lima, Franz Castro, at mga bangag na ayaw nilang intindihin ang sinasabi na mensahe ng rally ng Iglesia ni Cristo. Ang gusto lang naman na mensahe ng Iglesia ni Cristo ay hindi magkawatak-watak at magkabahabahagi ang mga Pilipino. Ngayon, hindi kayo sumunod. Nagmalaki kayo. O nung nangyari, nagkagulo yung Pilipinas hanggang ngayon. Nakakaawa yung si Tatay Digong. Pati yung bahay, binebenta na. Nawalan na ng pera O ituloy ba natin mga kababayan? Ako, nabuljakok talaga yung dalawang ito, mga kababayan. Sa dalawang ito na idol ko. Nako, yari. Ayun ang sinasabi natin, di ba? Nako, ayaw maniwala sa atin paano nga ito? Kamuting kahoy lang tayo Pero ang tanong nga natin ito, paano nga magsisimula ang paglilitis? Kung hindi naman kayo nagkukonbin at haharangin nga ng kapwa ninyo senador na kayo mag-convene. Yun muna yung pagtatalunan. Bago kayo dumating dun sa motion to dismiss, hindi ka pwede mag-motion to dismiss kung hindi pa kayo nakakonbin, di ba? Oo nga. Yun lang. Yun ang ngayon ang mangyayari. Well, ang ating magiging Vox Populi, Nelson, ay may kinalaman sa bagay na yan. Ay, ano ba? Oo. Okay ba tayo dito? Okay na ito? Teka lang, hindi pa pala. Wala pa palang... wala pa. Standby. Mga kababayan, narinig nyo na po ang dalawang idol natin na taga-Net 25. Binakbakan itong dalawang ito na nagmamarunong, nagmamagaling. Tinatakot yung kapwa senador. Ituloy na daw ang impeachment. Yung trial na daw. Guilty or not guilty lang ang kailangan dyan. Ituloy ang impeachment. Akala nila masisindak nila si Marcoleta. Masisindak nila itong 18 senador na sinabihan pa ng pari na mga hudas daw. Wow, kala mo makahudas si Father.
Pakinggan natin itong sinabi ni Attorney Lacson. Tignan natin mga kababayan ha. Magugulat kayo mga nagyayabang. Lacson to BP Sara impeachment. Tignan nga natin talagang makinig kayo sa akin. Aba, ang galing naman. Tinatakot pa itong itong mga senador Tignan nga natin, makinig daw ang mga senador. Ito na po mga kababayan, pakinggan po natin. Ping Lacson on moves to dismiss the impeachment trial of VP Sara. Ito po, pakinggan po natin ito. Mga kababayan, pakinggan po natin. Isa, hindi po pwedeng mag-move o mag-submit ng motion to dismiss ang isang senator dyan. Ayan na mga kababayan. Ako, bungad pa lang nagmamagaling na. Ito na po mga kababayan, tuloy natin Ano ang banat ni Attorney Lacson? Wow, attorney. Hindi po kayo abogado kaya hindi kayo kapanipaniwala, Lacson. Umaga. Sa lahat ng taga-subaybay, magandang umaga rin. Good morning Ayan, po. sir. Good Thank you morning so po. much po sa inyong panahon sa amin. Ayan. Sir, unahin natin yung mga bills o impeachment na kaagad. Exciting part na agad. Sir, dun po sa impeachment po ng Vice President, kasi ang, ano po ba yung, anong dapat na mangyari po pagbalik po ninyo sa July 28, sir? Hindi yung dapat mangyari, kundi anong Akala mo abogado. hindi lamang kami, kundi yung taong bayan. In-expect nila, matutuloy yung daw, trial. taong bayan? Magre-reconvene yung court kasi iba yung composition. Pagkatapos magsisimula na mismo yung impeachment trial. Yun ang ina-expect ng marami. Sir, iba po yung ini-expect sa mangyayari sa reality. So kung yun po Yes, ini-expect. Opo. Totoo yun. Kasi hindi natin pwedeng ma-predict kasi collegial body yung impeachment court, yung Senate as an impeachment court. At nagro-rule lagi diyan kung ano yung mga decision aside from yung actual conviction o yung decision ng conviction or acquittal, talagang simple majority ang mananaig. Ngayon, depende rin kung ano yung magiging aksyon na gagawin kung ito'y mayroong question sa halimbawa sa saligang batas patungkol do sa Article 11, doon sa accountability. Akala mo na intindihan niya. Libre naman o free naman yung kung sinong interested party na dumulog sa Supreme Court. Okay, merong sinasabi yung iba na, okay, final, unappealable, hindi reviewable yung decision ng impeachment court. Tama yon kasi malinaw yon. Pero nagre-refer yon doon sa conviction or acquittal. Ang isang tanong doon, kung halimbawang mag-entertain at meron na nga yung motion to dismiss, ang tanong tulad nung naipahayag ng Senate President Chis Escudero na simple majority yung boto. Tama rin yun kasi hindi pa naman decision yun. Hindi na-require ito ng so many number of votes, kundi kung simple motion, parang administrative yung action na gagawin, talaga majority lang mananaig. Ang tanong, ito ba'y naaayon do sa provision ng saligang batas patungkol sa impeachment case na naidulog na transmit na sa Ano mga kababayan, ano masasabi nyo? Bakit gustong-gusto ni Ping Lacson na matuloy itong impeachment? Bakit? Dahil ba meron ka ring balak maging pangulo? Malaking threat si Inday Sara sa'yo. Malabo ka, Lacson. Kahit tumakbo ka ba, itapat mo si Sara sa'yo, malabo ka. Kahit Vice President, di ka manalo kung ganyan yung asta mo. Kahit Vice Presidente mo, itong si Soto, lalong matatalo kayo. Kung katapat niya si Marcoleta, kahit katandem mo si Luslus Boy, hindi ka mananalo. Hindi ka naman abogado . Nako po, ituloy pa natin mga kababayan. Talagang feeling abogado ito. Ginigigil nyo ako Ginigigil nyo ako, Soto, Lacson. Senate. Sir, kasi ang lagi pong sinasabi nga, nasa Constitution maliwanag, Ginigigil ang si trabaho po Wonder ng Senado is to try and decide. So, ibig sabihin,
obligado po kayo na magsagawa ng paglilitis. Yeah, yun na nga yung sinasabi ko. Opo. Na simple lang yung lengguwahe na to try and decide. So kung tataliwas kami doon, bagong ano yun, parang novel, ano? Hindi ito nasusubukan pa before. So first impression ito. At narinig ko rin yung interview ng spokesperson ng prosecution team, si Atty. Bukoy, na sinabi niya, malamang idudulog nila sa Korte Suprema at kukwestiyonin nila yung kung haliwang madidismiss nang wala pang trial. O mga kababayan, kita nyo, si Bukoy pala. Si Bukoy pala ang kanyang partner. Diyos ko Lord. Parang mali ka ng pinanigan, Senator Lacson. Promise. Baka hindi ka na manalo na maging kahit anong takbuhan mo. Ayaw nga ng taong bayan na ma-impeach si Inday Sara Tapos ikaw, gumagamit ka ng taong bayan. Taong bayan, taong bayan. Magagalit ang taong bayan, kahihiya ang senador, ang senado. Ano? Senator Lacson, sumuko na kayo. Napapaligiran na kayo. Itaas nyo na mga paa nyo at kamay. Soto, parang awan nyo na. Ginigigil nyo ako Sinagot na yan ni Marcoleta Dismiss na yan. Basura na. Magkakagulo ang taong bayan pag na-impeach si Inday Sara. Ginigigil nyo talaga ako. Ginigigil talaga ako ng dalawang ito. Kasi tantamount to isa lang naman ng maski nga yung mga criminal cases, di ba? Meron ng conviction sa RTC, hindi absolute yun. Hindi tulad ng dati, may double jeopardy. Na pag na-acquit ka, wala na magagawa. Pero may bagong ruling na lumabas na kung saan pwedeng i-review kung tantamount to grave abuse of discretion. So ganun din ang pwedeng sabihin nila ng prosecution, i-apply din natin sa impeachment court. Kasi wala naman nangyaring pagdinig, bago pa lang yung trial, dinismiss na on the basis of a motion to dismiss. Opo. Pero kayo po, Senator Lacson, how confident po kayo na matutuloy talaga sa 20th Congress itong impeachment trial? Ito based sa composition ng 20th ng Senado sa 20th Congress? Hindi ko pwedeng sabihin na confident or yun ang gusto ko kasi question nga ng batas ito no? Kung uubra ba yung motion to dismiss, aksyonan ng simple majority na hindi pa nagtatrial. Pag naandyan na yung tinatalakay na yung motion to dismiss, marami mga among us, mga senator judges, marami diyang mga divergent na mga views na kung saan mag-uusap-usap kami. Magdedebate pa nga kayo kung magko-convince kayo. Pagtatalunan nyo pa nga yan Paano kayo magko-convince sa impeachment body? Diba? Pagtatalunan nyo pa yan. Ba't trial agad ang sinasabi nyo? Diba? Paikot-ikutin ka lang ni Marcoleta para kang trumpo lang na paikot-ikutin na lalaroin ni Marcoleta. Kasi hindi ka abogado Kita nyo si Tatay Digong doon sa hearing ng Senate. 'Di ba? Pinaglaruan lang ni Tatay Digong kasi nga itong si Tatay Digong sinusubukan nilang hulihin kaso hindi nila mahuli. Bakit? Veterano na abogado ito. 20 years na naging fiscal ito. Tapos tinatry nilang hulihin na ganito ganyan, 'di ba? Sinasampal lang ni Tatay Digong. Ganito rin ang mangyayari sa mga ito, paglalaruan lang ni Marcoleta. Totoo yan mga kababayan, paglalaruan lang at mapipiga lang ang mga utak ng mga ito kasi hindi naman mga abogado mga kababayan Kumukuha lang ng mga payo ng mga binabayaran nilang abogado. O di ba mga kababayan, wala silang sariling kaalaman o personal knowledge dito. Kumbaga second na kumbaga sa Bluetooth, bino-Bluetooth lang sa kanila mga kababayan ng mga abogado na binabayaran nila. Sabi ko sa inyo, ito na po. Bago kami magbotohan, I'm sure, pagkakaroon kami ng diskusyon.
kung hindi man debate do sa mismong impeachment court, sa focus, pag-uusapan namin yan. Ano ba yung gagawin natin? Merong motion to dismiss. Ito ba yung action na natin, even without conducting or starting a trial? Ubra ba natin i-dismiss ito? Magkakaroon kami ng diskusyon. Ako, initially, ang pag-iisip ko, sundin natin yung saligang batas, plain and simple, na try and decide. Hindi po pwede, sa akin to ito yung aking pananaw. Sa ngayon, kasi I have to consult also yung mga abogado ko sa office at saka yung mga kaibigan kong mga dating maestrado. Ano daw? Magpapakonsulta daw sa kanyang mga abogado at mga kaibigan niya na nakakaalam daw dito. O kita nyo mga kababayan, wala po siyang personal knowledge. Kumbaga, nilulot lang niya ang mga impormasyon. Hindi niya talaga pinag-aaralan yung batas. Meron pong tao na nagsasabi sa kanya. Nakita nyo po mga kababayan, narinig nyo po, ikukonsulta pa niya sa mga abogado at mga kaibigan niya na nakakaalam ng mga technicalities, na mga naratibo, mga konteksto na debate. O mga kababayan, kung abogado ito, kukuha pa ba ng mga private lawyers para i-bluetooth sa kanya yung mga ipaliwanag pa sa kanya yung batas? Ay, naku po mga kababayan, walang-wala ka kay Marcoleta, Ping Lacson Soto. Durog kayo kay Marcoleta. Kahit pagsama-samahin nyo yung mga utak nyo na walang laman, kay Marcoleta, wala. Lugaw ang mga utak nyo. Suko na kasi. Ping Lacson, suko na kayo. Isuko nyo na ang mga pangarap nyo kasi hindi kayo mananalo promise yung mga pangarap nyo, hindi naman kayo gusto ng tao talaga Na dati nakukonsulta ko pagka may mga legal question na dapat kong pagtuunan ng pansin o desisyonan sa mga committee hearings namin noong araw. O, kita nyo? Ayun, klaro ang magiging boto ni Senator Lacson, Congress. Hindi ko pwedeng sabihin na confident or yun ang gusto ko kasi question nga ng batas ito No? Kung uubra ba yung motion to dismiss, aksyonan ng simple majority na hindi pa nagtatrial. Pag naandyan na yung tinatalakay na yung motion to dismiss, marami mga among us, mga senator judges, marami diyang mga divergent na mga views na kung saan mag-uusap-usap kami. Bago kami magbotohan, I'm sure, pagkakaroon kami ng diskusyon. Kung hindi man debate do sa mismong impeachment court, sa focus, pag-uusapan namin yan. Ano ba yung gagawin natin? Merong motion to dismiss. Ito ba yung action na natin, even without conducting or starting a trial? Ubra ba natin i-dismiss ito? Magkakaroon kami ng diskusyon. Ako, initially, ang pag-iisip ko, sundin natin yung saligang batas, plain and simple, na try and decide. Hindi po pwede, sa akin to ito yung aking pananaw sa ngayon kasi I have to consult also yung mga abogado ko sa office at saka yung mga kaibigan kong mga dating maestrado na dati nakukonsulta ko pagka may mga legal question na dapat kong pagtuunan ng pansin o desisyonan sa mga committee hearings namin noong araw. So ayun, klaro ang magiging boto ni Senator Lacson kapag merong tumayong senador na mag-move to dismiss, tututoy kayo Hindi, doon? sa akin, ang senator judge, hindi naman pwedeng mag-move to dismiss kasi judge saka naman nakakita ng huwes, siya pa mismo yung mag-move to dismiss, kami rin yung magde-decide. Ayun, So yung motion to dismiss, manggagaling dapat yun sa defense. Buti binanggit po ninyo. Kasi po, di ba, nung June 11, nakita na ho natin yan tumayo. Kaya ho na pag-uusapan. O mga kababayan maniniwala ako sa Lacson kung tunay kang abogado. Hindi Binublutot lang sa'yo yung mga pagpapaliwanag dun sa mga technicalities na hindi mo naiintindihan. Binublutot lang sa'yo. Malay natin sa mga nagbublutot sa'yo kung totoo yung mga sinasabi nila. Yan ang mahirap pag hindi abogado, kumukuha lang ng mga third party na mga information. Mga kababayan, para lang may transfer, ma-bluetooth sa isip nila. Hindi naman mga abogado ito pero nagfe-feeling sila. Ba't ka makikipagdebate? Hindi ka naman abogado, edi mapipiga lang ang utak mo kay Marcoleta. Sige nga,
kasi yung dismissal na ito dahil tumayo dun si Senator De La Rosa at nag-move to dismiss, seconded by Senator Bongo, na bago lamang ni Senator Alan Peter Cayetano, instead na desisyonan po nila yung dismissal ay, di ba, ni-remand po, na-return yung articles of impeachment. So, kaya na pag-uusapan yung dismissal. So, sir, pa-expound po. Ako, maliwanag ako doon, Nimpa. Isa, hindi po pwedeng mag-move o mag-submit ng motion to dismiss ang isang senator judge kasi huwes kami. Hindi lamang sa mali, kundi improper, inappropriate. Kasi, at katawa-tawa, di ba? Kakatwa yung judge ka, saka nakakita sa court, halimbawa, nandun yung judge sa ibabaw, naka-ano siya doon. Tapos siya may hawak ng gavel, siya pupukpok. Ano, sasabihin ng judge, I move to dismiss. Pagkatapos siya rin ng pupukpok, this case is dismissed. Di ba napaka-awkward? So hindi rin po pwede yung binabanggit po ni Senate President Chis Escudero na pwedeng i-dismiss ng Senate Impeachment Court ang impeachment case versus Vice President Sara Duterte nang walang paglilitis. Yung sa pananaw ko sa ngayon, I have to consult nga yung mga nakakalam ng malaliman sa batas. Na hindi lamang ililimit ko yung pagtatanong ko sa aking legislative staff, magtatanong din ako doon sa mga mas maalam sa constitutional law, sa provision mismo, yung Article 11, yung pag-interpret. O mga kababayan tinatanong lang pala ni Lacson sa mga legislative staff niya na ini-interpret yung isang batas para maintindihan niya. O kita nyo mga kababayan, sino ang maniniwala sa inyo? Malay natin yung pag-interpret ng abogado na yan sa pag-interpret ni Marcoleta, kanino kami maniniwala? Siyempre, dito sa Vatican na abogado, si Marcoleta, hindi kayo. Kumukuha lang pala kayo ng, explanation sa mga legislative staff nyo para ipaliwanag yung mga very, very hard and difficulties na mga technicalities na mga pagpapaliwanag sa isang batas. O hindi nyo naman pala kayang ipaliwanag ng sarili nyo. Binu-bluetooth lang pala sa inyo itong kaalaman na ito. Ay sablay kayo. Maniniwala po kami sa inyo, Ping Lacson, kung abogado kayo. Kung sarili nyong pagpapaliwanag itong sinasabi nyo, maniniwala kami sa inyo, pero today and forever, hindi po kami naniniwala. Mas naniniwala kami kay Marcoleta. Pakinggan natin si Marcoleta, mga kababayan. Pakinggan natin ang paliwanag ni Marcoleta. Impeachment. Check natin mga kababayan yung paliwanag ni Marcoleta dito. O, check natin mga kababayan Ginigigil nyo si Marcoleta Hindi kayo mananalo nga kay Marcoleta, mga kababayan Check natin si Marcoleta. Ano ba sinabi ni Marcoleta dito, mga kababayan? Senador Marcoleta. To BP Sara impeachment. Check natin mga kababayan Ano ba sinasabi dito? Puro kayo ganyan. Sablay naman ng mga paliwanag nyo. Eto mga kababayan. Check natin para maintindihan natin. Senator-elect Rodante Marcoleta gives his take on whether the 20th Congress should push forward with the impeachment case filed by the 19th Congress against Vice President Sara Duterte. Check natin mga kababayan para maano natin ito. Para maliwanag po sa atin itong sinabi ni Marcoleta. Senator-elect Rodante Marcoleta gives his take on whether the 20th Congress... Check natin mga kababayan wait lang. Yung pagpapaliwanag ni Marcoleta dito. Check natin mga kababayan
para maliwanag po. Nagmamagaling si si Lacson eh. Nagmamagaling si Lacson, mga kababayan. Nagmamagaling si Lacson. O eto po, talagang mabubuljak itong si Lacson dito. Ano sabi ni Marcoleta? Congress should push forward with the impeachment case filed by the 19th Congress against Vice President Sara Duterte. Yung kasing pinagmulan ng unang school of thought ay yung paniniwala na ang Senado is a continuing body. Yan, opo. Tama nga naman. Pansinin mo, Kuya Benny, Nelson. Kami, kapag sa mababang kapulungan, talaga walang natitira eh. Sa kanila, palaging may 12 natitira. Hati, Ang makikipagtuos lang yung kalahati, hindi ba? Sa magitan ng eleksyon. So doon lang kinukuha na continuing body ang Senado. Opo. Kaya lang nakalimutan nila yung pinagbasihan nila ay matandang desisyon. Okay. Opo. Ito yung 1950 case na nung 1950 yung ating Congress ay unicameral body. Opo. Tama. Unicameral niya. Kaya continuing body talaga. Nakalimutan yung 2018 naman na kaso. Ito yung Balag versus Senate naman na ang sinasabi, the Senate is not a continuing body. Kaya yan ang pivotal issue. Diyan magkakaroon ng debate. Opo. At palagay ko... So may katotohanan ho, yung sinasabi na kapag inumpisan sa Hunyo ito, wala na, deads na ho yan. Kasi ko naman, hindi matatapos yan. Kasi Hunyo, hanggang 30 lang naman ang 19 Congress. Opo. Paano wala yung na administrative na pamamaraan dyan? Halimbawa, gagawa pa ng impeachment rules. Opo. So yung mga administrative, pagkatapos susumpa pa yung mga member ng Senado na impeachment judges o trial judges, ano? Akala kasi ni Ping Lacson, ganun-ganun lang agad-agad na trial. Dami pang ididebate ng mga issue. Akala niya pag upo niya sa Senado, yun na agad. O tignan yung paliwanag ni Marcoleta. Napakaliwanag, mas maliwanag pa sa alas 8 na sikat ng araw hanggang alas 12 ng hapon. Mga kababayan, na-julbak ka na naman, Ping Lacson. Makinig ka sa veterano na abogado na si Senador Marcoleta. Hindi yung nakikinig lang sa mga paliwanag ng legislative staff mo. Mas panipuala itong si Marcoleta dito. Pagkatapos mag-i-issue po ng summon sa kung sino yung na-impeach na Vice President, sa VP Sara, tatanggapin pa yung sagot niya. Ito ay kakain ng maraming panahon. Napalagay ko pagkahanda na mag-uumpisa, tapos na yung 19 Congress. Ngayon, ang issue ngayon, pwede bang ituloy ng 20th Congress? Ayun na nga po ang tanong ko. Yan ang labanan. Yan ang... so magiging debate yan, ano? Yan ang bantayan mo. Opo. Senator-elect Rodante Marcoleta. Mga kababayan, ano ang sinasabi ni Marcoleta? Napakaliwanag. Hindi basta-basta matutuloy ang impeachment. May mga issue na kailangan i-debate. Dito sa 1950 na batas sa konstitusyon, dito sa 1987 na konstitusyon, dito sa 2018 na konstitusyon ng batas tungkol dito sa impeachment trial na ito. Kaya mga kababayan, kayo na pong mag-react dyan. Naniniwala ba kayo kay Lacson na may pangarap na maging Pangulo ng Pilipinas? Kaya niya gustong ma-impeach si Inday Sara para siya ang manalo. Yan yung personal opinion ko Personal opinion ko yan. Yun yung nakikita ko sa bolang kristal na kaya gusto din niyang pumapel. Gusto niyang umepal dito sa impeachment na akala mo abogado. Feeling niya mananalo siya sa pagkapangulo sa 2028. Hindi niya alam, Sara Duterte lang mananalo. Ilalampaso kayo ni Marcoleta at ni Sara Duterte. O yung impeachment, ibasura na yan. Mabaho na yan. Ayaw na namin yan. Sumuko na kayo. Ginigigil nyo talaga ako. Ginigigil nyo ako Suko na kasi. Suko na kayo. Suko na kasi kayo. Kukulit nyo.
O mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Nabakbakan na naman natin ang matinding birada. Ito ang mga nag-aastang mga abogado pero hindi naman. Kaya mga kababayan, masaya na ako pag i-subscribe nyo ako. I-share nyo po itong ating video. I-subscribe nyo. Masaya na po ako dyan. Salamat po ng marami. Once again, ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.